Isang matinis na tunog ng nababasag na babasagin ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga Antunes. Hindi yun aksidente. Alam iyon ni Isadora. Sa bawat sulok ng marangyang bahay na ito, may aninong gumagalaw. Isang anino na may matamis na ngiti at malamig na mga mata. Nanigas ang mga kalamnan ni Isadora. Kahit nakatalikod siya habang nagpupunas ng isang antigong kabinet, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Iyon ang senyales. Iyon ang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng pamamahay na ito. At nasa gitna noon si Luna, isang inosenteng anghel na kailangan niyang protektahan. Iyon ang kanyang sinumpaang pangako. Oh my goodness! I'm so sorry, Luna darling. Ang boses ni Verena ay parang pulot. Matamis ngunit nakakapit. Humarap si Isadora at nakita niya ang eksenang unti-unti nang nagiging pamilyar. Si Verena na nakasuot ng isang puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kariktan ay nakatayo sa tabi ng mesang gawa sa salamin. Sa sahig, basag ang isang maliit na florera. At sa tabi nito, ang paboritong manika ni Luna. Ang huling regalo mula sa kanyang yumaong ina ay basang-basa sa katas ng orange juice. Napayuko si Luna. Ang maliliit niyang balikat ay nanginig, ngunit walang luhang pumapatak. Natututunan na ng bata na itago ang kanyang sakit. Aksidente lang, mahal ko, nadulas sa kamay ko, malambing na sabi ni Verena, sabay haplos sa buhok ng bata. Ngunit nakita ni Isadora ang panandaliang pagngisi sa mga labi nito bago ito muling nag-alala. Isang pagngisi na puno ng tagumpay. Hayaan mo na, papalitan na lang natin ng bago. Mas maganda pa dyan. Dagdag pa ni Verena. Napahigpit ang hawak ni Isadora sa basahan. Hindi mo yun mauunawaan. Gusto niyang isigaw. Hindi yun isang simpleng laruan. Iyon ay isang alaala. Ang tanging natitira sa kanya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Siya ay si Isadora, ang bagong katulong. Isang anino sa dingding. Isang taong walang pangalan, walang mukha. Iyon ang kailangan niyang maging para manatiling malapit, para tuparin ang kanyang pangako. Dahan-dahang lumabas si Luna ng sala, yakap-yakap ang basang manika. Walang imik. Sumunod ang mga mata ni Isadora sa bata at naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang kirot ng alaala. Maya-maya, natagpuan niya si Luna sa hardin, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tahimik itong umiiyak. Ang mga luhang pinigilan niya kanina ay malaya nang dumadaloy ngayon. Dahan-dahang lumapit si Isadora, dala ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ng bata at maingat na kinuha ang manika. Pinunasan niya ang bawat mantsa. Inayos niya ang gusot na buhok nito na gawa sa sinulid. Ang kanyang mga kilos ay banayad, puno ng pag-iingat, puno ng pangunawa. Gaganda pa ba siya, Ate Isadora? Basag ang boses na tanong ni Luna. Ngumiti si Isadora, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. O naman, kaunting pag-aalaga lang, magiging mas maganda pa siya kaysa dati. Sumandal ang bata sa kanyang braso. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Isadora, iyon ay isang malaking bagay. Isang tanda ng tiwala. Sa mundong ito na puno ng pagkukunwari, ang tiwala ng isang bata, ang tanging yaman na kanyang pinanghahawakan. Habang hinihimas niya ang buhok ni Luna, biglang bumalik ang isang imahe sa kanyang isipan. Ang init, ang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na kahoy, ang sigawan, flashback. Ang buong paligid ay kulay kahel at itim. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata, sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Isadora! Isadora! Tulungan mo ako! Si Larissa, ang kanyang matalik na kaibigan. Nakita niya itong nakahandusay, hirap na huminga, habang yakap-yakap ang isang maliit na batang walang malay. Si Luna.
Kunin mo siya. Iligtas mo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Larissa, ang boses ay halos pabulong na lang. Paano ka? Umiiyak na tanong ni Isadora. Umiling si Larissa. Isang huling piraso ng lakas ang kanyang tinipon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Isadora. Ang mga mata niya'y nagliliyab, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa isang huling habilin. Bantayan mo ang anak ko. Lalo na sa kanya, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na ni Isadora kung sino ang tinutukoy niya. Ang pagtitiwalang yon, ang huling habilin na yon, ang nagdala sa kanya rito ngayon, sa loob mismo ng lungga ng ahas. Ate Isadora? Napabalik sa kasalukuyan si Isadora sa tawag ni Luna. Okay ka lang po? Pinilit niyang ngumiti. Okay lang ako, mahal. Halika. Ibilad na natin siya sa araw para matuyo. Gabi na nang bumalik ang amo ng mansyon. Pumasok si Guillerme Antunes at kasabay niya ang bigat ng buong mundo. Guwapo pa rin siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi maitatago ng kahit anong mamahaling damit o ngiti. Sinalubong siya ni Verena ng isang yakap at isang matamis na halik. Welcome home, my love. Kamusta ang araw ninyo? Kamusta si Luna? Tanong ni Guillerme, ang mga matay agad na hinahanap ang kanyang anak. She's fine. A bit moody today. You know how kids are? Sagot ni Verena, na parang walang nangyari. Nakita ni Isadora ang lahat mula sa gilid. Ang perpektong pamilya, ang perpektong kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain, dumaan sa harap nila para pumunta sa kusina. Ngunit sa pagdaan niya, bigla siyang natigilan sa boses ni Guillerme. Sandali! Huminto si Isadora, ngunit hindi lumingon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ikaw ang bago, hindi ba? Tumango lang siya. Anong pangalan mo ulit? Isadora po, sir. Sagot niya. Pilit na ginagawang normal ang kanyang boses. Narinig niya ang mga yabag ni Guillerme na papalapit. Isadora. Inulit nito ang kanyang pangalan na para bang sinusubukan ang lasa nito sa kanyang dila. Bakit parang pamilyar ang mukha mo? Nagkita na ba tayo dati? Napapikit si Isadora. Ang tanong na yon, ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Handang gumuho anumang sandali. Mula sa kanyang opisina sa bahay, pinagmasdan ni Guillerme Antunes ang kanyang buhay. Sa papel, perpekto ang lahat. Ang negosyo ay matatag, ang mansyon ay marangya, at sa tabi niya ay si Verena, isang babaeng maganda, matalino, at tila mahal na mahal ang kanyang anak. Ito na dapat iyon, ang bagong simula. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap mula nang pumanaw si Larissa. Ngunit sa tuwing tinititigan niya ang larawan sa ibabaw ng kanyang mesa, isang larawan nila ni Verena at Luna, nakuha noong nakaraang Pasko, may isang bagay na mali. Si Verena ay nakangiti ng buong ningning. Siya ay pilit na nakangiti. At si Luna, ang mga mata ng kanyang anak ay walang kislap. Isang anino ng lungkot ang bumabalot sa bata. Isang aninong hindi kayang itago ng mamahaling bestida o ng pilit na pagdiriwang na pabuntong hininga si Guillerme. Nag-iisip ka na naman ng sobra, sabi niya sa sarili. Nagdadalamhati pa rin ang bata. Kailangan lang niya ng panahon. Iyon ang palusot na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanang baka may mas malalim na dahilan. Mas madaling magtiwala sa perpektong ilusyon na binuo ni Verena sa paligid nila. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang perpektong halimbawa. Niluto ko ang paborito mo, love, sabi ni Verena, habang inilalapag ang isang plato ng inihaw na isda sa harapan ni Luna. Para sa'yo. Nakita ni Guillerme ang bahagyang paninigas ni Luna. Alam niya na ayaw ng kanyang anak ang isda simula pa noong bata ito. Si Larissa noon ang laging naghahanda
ng paborito nitong adobo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na si Verena. Kumain ka na, darling. This is good for you. Maraming vitamins. Ang boses niya ay malambing, ngunit may diin. Isang utos na binalot sa pag-aalala. Tumingin si Luna sa kanyang ama, ang mga matay nagmamakaawa. Ngunit nag-iwas ng tingin si Guilherme. Pinili niyang manahimik. Sinusubukan lang naman ni Verena. Pangungumbinsin niya sa sarili. Gusto lang niyang maging isang ina. Ang buong hapunan ay nabalot sa isang katahimikang may sariling bigat. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Guilherme sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang lumang album ng litrato. Sa bawat pahina, naroon ang ngiti ni Larissa. Ang totoong nawaong ngiti. Ang ngiting na nagbibigay buhay sa buong bahay. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang sakit ng pangungulila ay hindi pa rin nawawala. Isinara niya ang album. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya si Verena. Para puna ng pagkukulang. Para buuin muli ang kanilang nasirang pamilya. Hindi niya kayang gawin yon ng mag-isa. Love? Pumasok si Verena. May dalang isang tasa ng kape. Alam kong pagod ka. I made you coffee. Salamat, sabi ni Guilherme. Tinatanggap ang tasa. Umupo si Verena sa gilid ng kanyang mesa. Nag-atubili siya sandali, na para bang may mabigat na gustong sabihin. Guilherme, may gusto sana akong sabihin. Ayoko sanang isipin mong naninira ako. Kumunot ang noo ni Guilherme. Ano yon? Yung bagong katulong, si Isadora. Panimula ni Verena, ang boses ay puno ng pagkabalisa. Hindi ko lang gusto ang pakiramdam ko sa kanya. Palagi siyang nakatingin. Masyado siyang seryoso, hindi palang ngiti. At napansin kong iniiwasan siya ni Luna. Ang huling pangungusap ang kumuha sa atensyon ni Guilherme. Sigurado ka? Nararamdaman ko lang, love. Bilang isang babae, bilang isang magiging ina, gusto ko lang siguraduhin na ang mga taong nakapaligid sa anak mo ay mapagkakatiwalaan at magdudulot sa kanya ng saya. Malambing niyang sabi, sabay hawak sa kamay ni Guilherme. Baka hindi lang siya sanay sa bata. Tumango si Guilherme. Ang binhi ng pagdududa ay nagsisimula nang itanim ni Verena sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang papunta siya sa hardin para magbasa ng dyaryo, isang tanawin ang pumukaw sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanya. Sa ilalim ng puno ng mangga, magkatabing nakaupo sina Isadora at Luna. May hawak na libro si Isadora at marahan siyang nagbabasa, habang si Luna naman ay taimtim na nakikinig. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ng katulonggip. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa eksenang yon. Isang katahimikan na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang anak. May ngiti sa mga labi ni Luna, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong nangiti. Napaisip si Guilherme, ito ba ang babaeng sinasabi ni Verena na malamig at iniiwasan ni Luna? Ang nakikita niya ay kabaligtaran. Ang nakikita niya ay isang koneksyon, isang pagtitiwala na hindi niya maipaliwanag. Sa isang saglit, ang larawang iyon ay nagpaalala sa kanya kay Larissa. Sa kung paano nito basahan ng mga kwento si Luna sa ganoon ding paraan. Naramdaman niya ang isang bahagyang kirot. Hindi niya namalayang lumapit na pala si Verena sa kanyang tabi. See? Sinabi ko na sa'yo, love. Masyado siyang malapapit sa bata. Hindi maganda yon para sa isang katulong. Baka kung ano ang itinuturo sa kanya. Bulong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na may halong lason. Ang kapayapaan na naramdaman ni Guilherme kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. Ang gulo ng kanyang isipan ay lalo pang lumala ng gabing iyon. Naghahanda na sila para sa isang business dinner nang biglang pumasok si Verena sa kanyang silid. Ang mukha ay balot ng pag-aalala. Love, hindi ko mahanap. Ang alin? Tanong ni Guilherme habang inaayos ang kanyang kurbata.
Yung diamond brooch. Yung regalo mo sa akin nung anniversary natin. Isusuot ko sana ngayon, sabi ni Verena. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Halatang halata ang gulo sa kanyang buhok at damit na para bang kanina pa siya naghahanap. Baka naman kung saan mo lang nailagay. Nandyan lang iyan, sagot ni Guilherme. Hindi, love. Sigurado akong inilagay ko lang iyon sa ibabaw ng jewelry box ko kaninang umaga bago ako maligo. At ngayon, wala na. Giit ni Verena. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Iisa lang naman ang pumasok sa kwarto natin ngayong araw para maglinis. Hindi niya sinabi ang pangalan, ngunit hindi na kailangan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Guilherme. Ayaw niyang paniwalaan. Ngunit ang mga salita ni Verena mula pa kahapon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gusto ko lang siguraduhin na ang mga taong nakapaligid sa anak mo ay mapagkakatiwalaan. Bumaba sila sa sala. Nandoon si Isadora, tahimik na nag-aayos ng mga unan sa sopa. Biglang huminto si Verena. Tumingin siya kay Guilherme, ang mga matay puno ng takot na para bang biktima. At pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin. Tumingin siya ng diretso kay Isadora. Isang tingin na puno ng akusasyon. Ang sala ay biglang naging isang korte at si Isadora ang nasasakdal. Ang hangin ay mabigat, halos hindi niya mahinga. Ang bawat salita ni Verena ay isang pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang pagkatao. Hindi ko sinasabing siya ang kumuha. Guilherme, sabi ni Verena. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig kay Isadora ay nagsasabi ng ibang kwento. Sinasabi ko lang na siya lang ang pumasok sa kwarto natin ngayong araw. Hindi po ako kumuha ng kahit ano. Mariin ngunit mahinang sagot ni Isadora. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na pinipigilan. Paano nangyayari ito? Paano kayang gawin ng isang tao ang ganito? Humarap si Guilherme sa kanya. May pagkalito sa mukha nito, isang guhit ng pag-aalinlangan. Isadora, sigurado ka bang wala kang nakita? Baka may napansin kang kakaiba? Umiling si Isadora. Wala po, sir. Naglinis lang po ako, gaya ng dati. Ngumiti si Verena ng isang mapait na ngiti. Sige, ganito na lang. Para magkaalaman na at para malinis na rin ang pangalan mo, Isadora, pwede ba nating tingnan ang kwarto mo? Ang mungkahi ay parang isang kagat ng ahas. Malambot, ngunit nakamamatay. Iyon ay isang bitag. Alam na alam ni Isadora, kung tatanggi siya, magmumukha siyang may itinatago. Kung papayag siya, alam niyang mayroon siyang madadatnan doon na magpapatunay ng kanyang kasalanan. Wala siyang pagpipilian. Sige po, sagot niya. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Umakyat silang tatlo, patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo na inilaan para sa kanya. Ang puso ni Isadora ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Simple lang ang kanyang kwarto, isang maliit na kama, isang aparador, at isang bintana na nakatanaw sa likod bahay. Malinis, walang anumang bagay na hindi kanya. Pasensya na, kailangan lang nating gawin ito, sabi ni Verena, na para bang siya pa ang napipilitan, siya mismo ang nagsimulang maghalungkat. Binuksan ni Verena ang aparador, tiningnan ang iilang damit ni Isadora. Wala. Pagkatapos, lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Wala pa rin. Sa isang saglit, isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Isadora. Baka nagkamali siya. Baka wala talagang patibong. Baka ito ay isang tunay na pag-alala lamang mula sa isang nagkakamaling fiancé. Ngunit ang pag-asang yon ay kasing ikli ng isang kisap mata. Lumakad si Verena patungo sa kama. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, puno ng drama. Itinaas niya ang unan na para bang wala lang. At naroon iyon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya,
ang nawawalang diamond brooch. Ano ito? Tanong ni Verena. Ang boses ay isang perpektong timpla ng gulat at pagkalungkot. Itinaas niya ang alahas. Ipinapakita ito sa liwanag na parabang ito ay isang nakalalasong ebidensya. Napatitig si Isadora. Hindi siya makagalaw. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang bitag. Nagsara na ito at siya ay nasa loob. Isadora? Ang boses ni Guilherme ay tumagos sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa lalaki at ang nakita niya ang sumira sa kanyang puso. Nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig na pagkadismaya. Isang tingin ng isang taong binigo. Isang tingin ng isang taong ayaw nang makinig sa anumang paliwanag. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Basag ang boses na sabi ni Isadora. Tumingin siya sa mga mata ni Guilherme, nagmamakaawa, umaasang makikita nito ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan kinuha. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan ng saysay sa harap ng kumikinang na ebidensya. Hindi ko akalain. Pinagkatiwalaan kita sa bahay na ito, Isadora. Sabi ni Guilherme, ang bawat salita ay isang dagok. Pinagkatiwalaan kita malapit sa anak ko. Guilherme, huwag mo nang palakihin. Biglang sabat ni Verena na ngayon ay gumaganap na bilang tagapamayapa. Baka naman, nadala lang siya ng tukso. Ibalik na lang natin siya sa ahensya. Hindi sapat iyon. Matigas na sabi ni Guilherme. Hindi ko pwedeng palagpasin ang pagnanakaw. Kunin mo na ang mga gamit mo, Isadora. Umalis ka na ngayon din. Ang mga salitang umalis ka na ay parang isang hatol ng kamatayan. Umalis? Paano si Luna? Paano ang kanyang pangako kay Larissa? Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay mawawalan ng saysay. Hindi po. Huwag po. Isang maliit na boses ang sumigaw mula sa pintuan. Nilingon nilang lahat at nakita si Luna. Nakatayo roon. Ang muka ay basang-basa sa luha. Tumakbo siya papunta kay Isadora at niyakap ito ng mahigpit. Huwag niyo po siyang paalisin, Daddy. Hindi magnanakaw si Ate Isadora. Mabait po siya. Niyakap ni Isadora ang bata. Ang yakap na yon ang tanging lakas na natitira sa kanya. Luna, pumasok ka sa kwarto mo. Utos ni Guilherme. Ngunit mas malambot na ngayon ang kanyang boses. Ayoko po. Dito lang ako sa tabi ni Ate Isadora. Pagmamatigas ng bata. Ang eksena ay nagdudulot ng kirot sa puso ni Guilherme. Kitang-kita ang gulo sa kanyang mukha. Ngunit si Verena ay mabilis na kumilos. Lumapit siya at marahang hinawakan si Luna. Darling, halika na. Mag-uusap lang kami ng daddy mo at ni Ate Isadora. Malambing niyang sabi, ngunit may diin sa kanyang mga kamay habang hinihila palayo ang bata. Nang maiwan silang tatlo ulit, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Inaasahan ni Isadora ang huling utos ni Guilherme na paalisin siya. Hinanda na niya ang kanyang sarili, ngunit si Verena ang muling nagsalita. Guilherme, mahal! Sabi nito, hinahaplos ang braso ng lalaki. Baka masyado tayong marahas. Bata pa siya. Baka nagkamali. Paano kung bigyan natin siya ng isang huling pagkakataon? Kumunot ang noo ni Guilherme. Anong pagkakataon? Tumingin si Verena kay Isadora, isang tingin na puno ng huwad na awa. Para patunayan ang kanyang sarili, para pagsisihan ang kanyang ginawa. Hayaan siyang manatili, hayaan siyang magtrabaho ng 1 buwan na walang sahod bilang kabayaran sa ninakaw niya at sa tiwalang sinira niya. Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Hindi ito awa. Ito ay isang anyo ng parusa na mas masahol pa sa pagpapaalis. Ito ay isang tanikala. Isang paraan para ikulong siya sa mansyon na ito, sa ilalim ng kapangyarihan ni Verena, kung saan maaari siyang pahirapan araw-araw.
Isang buwan ng impyerno. I think that's a good idea, love. Patuloy ni Verena. Ang boses ay puno ng kabanalan. Ayokong tumawag ng pulis at masira ang kinabukasan niya dahil lang sa isang pagkakamali. This way, matututo siya ng leksyon at mababayaran niya ang kanyang utang. Ang bawat salita ay perpektong kinalkula. Ginawa niyang magmukhang siya ang maawain, ang mapagpatawad. At si Guilherme, na pagod na sa komprontasyon at gusto na lamang matapos ang lahat, ay naniwala. Napahilamos ng kamay si Guilherme sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Verena na nagpapakita ng isang maunawaing ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isadora na ang mukha ay puno ng desperasyon. Sa huli, ang pagod at ang pagnanais para sa kapayapaan ng nanalo. Sige, sabi ni Guilherme. Ang boses ay pinal at walang emosyon. Iyan ang gagawin natin. Isang buwan. Patunayan mo, Isadora, na mali ang unang impresyon ko sa iyo. Para kay Guilherme, iyon ay isang solusyon na makatarungan. Isang kompromiso. Ngunit para kay Isadora, iyon ang tunog ng pagsara ng mga rehas ng kulungan. Alam niyang wala siyang magagawa. Ang pagtanggi ay mangangahulugan ng pag-amin sa kasalanan. Ang pag-alis ay mangangahulugan ng pag-iwan kay Luna sa mga kamay ng halimaw na ito. Kaya't sa kabila ng pagkasuklam at takot na gumagapang sa kanyang kalooban, dahan-dahan siyang tumango. Opo, sir, tinatanggap ko po, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang munting ngap ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Verena. Isang ngangiting hindi nakita ni Guilherme. Ngunit nakita ito ni Isadora. At sa ngiting iyon, nabasa niya ang lahat ng masasamang bagay na naghihintay para sa kanya. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, sabi ni Verena, sabay tapik sa balikat ni Isadora na para bang sila ay magkaibigan. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Marami ka pang kailangang linisin. Tumalikod na sina Guilherme at Verena para magpatuloy sa kanilang naudlot na pag-alis. Naiwan si Isadora na nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na silid. Pakiramdam niya ay lumiit siya. Naging isang langgam na kayang-kayang tapakan anumang oras na payuko siya. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagkatalo, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng determinasyon. Para sa iyo, Larissa, sabi niya sa kanyang isipan. Para sa iyo, Luna. Titiisin ko ang lahat ng ito. Ang isang buwan na walang sahod ay hindi lamang tungkol sa pera. Iyon ay isang buwan ng pagkaalipin. Nalaman yon ni Isadora sa unang araw pa lamang. Ang bawat utos ni Verena ay may kasamang lason. Ang bawat ngiti nito ay may nakatagong pangaalipusta. Kinukusot ni Isadora ang makapal na tela ng kurtina sa sala. Ang kanyang mga kamay ay namumula at halos manhid na sa sabon. Katatapos lang itong labhan sa washing machine kahapon, ngunit ayon kay Verena, hindi pa rin daw ito sapat na malinis. Siguraduhin mong matatanggal ang lahat ng alikabok, Isadora, sabi ni Verena mula sa di kalayuan. Nakaupo ito sa isang silya, komportableng humihigop ng iced tea habang pinapanood siya. Ayokong magkasakit si Luna dahil sa kapabayaan mo. Napapikit na lang si Isadora at nagpatuloy sa pagkusot. Ang pagod sa kanyang likod at braso ay wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa pagpapahirap. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino ang may kapangyarihan. Nang sumunod na araw, habang nag-aalis siya ng alikabok sa mga palamuti sa sala, napatigil siya sa harap ng isang silver na picture frame. Naroon ang litrato ni Larissa, nakangiti. Ang nangiting kayang magpaliwanag ng buong silid. Ang ngiting unang nagpakilala sa kanya kay Guilherme noon sa isang party ng kumpanya. Naramdaman ni Isadora ang pamilyar na kirot ng pangungulila. Ate Larry, bulong niya, halos walang tunog. Oops, I'm sorry. Isang biglaang tulak mula sa kanyang likuran ang nagpatalsik sa frame
mula sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang tunog ng nababasag na salamin ay pumuno sa silid. Nakatayo si Verena sa likod niya. May pagkukunwaring gulat sa muka. Napakalampa mo naman, Isadora. Tsigtsi, paborito pa naman niya ni Guilherme. Alam ni Isadora na sinadya iyon. Naramdaman niya ang tulak. Ngunit ano ang sasabihin niya? Sino ang paniniwalaan? Pasensya na po, ma'am, sabi niya, habang maingat na pinupulot ang bawat piraso ng bubog. Ang litrato ni Larissa ay nayupi sa isang sulok. Isang pagkakamali pa, Isadora, at baka hindi na kita mapagbigyan. Pagbabanta ni Verena, bago ito tumalikod at umalis, iniwan siyang mag-isa, kasama ang mga piraso ng basag na alaala. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Isadora ang isang bagay na mas nakakabahala. Unti-unti, nawawala ang mga gamit ni Larissa sa bahay. Ang paboritong libro nito sa bedside table ay napalitan. Ang mga damit nito sa walk-in closet ay dahan-dahang napupunta sa mga donation box. Sinusubukan ni Verena na burahin si Larissa, hindi lang sa puso ni Guilherme, kundi maging sa mismong bahay na minsan nitong tinawag na tahanan. Gabi-gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, pumupuslit si Isadora papasok sa dating opisina ni Larissa. Ang silid ay hindi na gaanong ginagamit, ngunit ang amoy ng mga libro at ng pabango ni Larissa ay naroon pa rin. Mula sa ilalim ng kanyang uniforme, kinukuha niya ang isang nakatuping sobre. Ang sulat. Ang huling habilin. Hinahaplos niya ang papel. Nararamdaman ang bigat ng kanyang pangako. Hindi pa niya ito binabasa. Natatakot siya sa kung ano ang nakasulat dito. Ngunit alam niyang ito ang kanyang huling alas. Ito ang sandata na magbibigay linaw sa lahat. Kaunting tiis na lang, Larry. Bulong niya sa hangin. Hindi ko pababayaan si Luna. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sahig ng laundry room, sinusubukang imasahe ang kanyang nananakit na mga kamay. Isang maliit na anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Luna. May dala itong isang baso ng tubig at isang pirasong tinapay. Para po sa inyo, Ate Isadora, pabulong na sabi ng bata. Napatingin si Isadora sa bata. Ang kanyang puso ay biglang gumaan. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap, mayroon pa ring isang tao sa bahay na ito na nakakakita sa kanya. Kinuha niya ang baso at tinapay. Salamat, mahal. Hinawakan ni Luna ang kanyang kamay. Ang maliliit nitong daliri ay mahigpit na humawak sa kanya. Tumingala ito. Ang mga mata ay seryoso at puno ng tiwala. Naniniwala po ako sa inyo, sabi nito sa mahinang boses. Iyon lang. Ngunit ang mga salitang iyon ay sapat na. Iyon ang gasolina na kailangan niya para magpatuloy. Ang patunay na tama ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, habang pinupunasan niya ang isang malaking salamin sa pasilyo, nakita niya ang refleksyon ng isang litratong nakasabit sa dingding, isa sa mga huling natitirang litrato ni Larissa sa bahay. Napahinto siya, napatitig sa masayang mukha ng kanyang kaibigan. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Isang matalas na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Verena ay nakatayo sa likod niya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa selos. Wala po, ma'am. Nagpupunas lang po. Kabadong sagot ni Isadora. Humakbang si Verena palapit. Ang tingin ay nakapako sa litrato. Pagkatapos ay bumalik sa kanya. Puno ng pagkasuklam. Tila sa isang saglit, hindi si Isadora ang nakikita niya, kundi si Larissa mismo. Huwag na huwag mong tititigan ang mga bagay na hindi sa'yo. Sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang tensyon sa mansyon ay parang isang lubid na sobrang higpit, handang mapatid anumang sandali. At naputol ito kinahapunan. Ang dahilan ay isang mamahaling bestida ni Verena. Isang bestida na kulay krema, gawa sa seda. Isang bestida na isusuot sana nito sa isang mahalagang salo-salo. Isang bestida na ngayon ay may mahabang punit sa likuran. Ano ang ginawa mo? Ang sigaw ni Verena ay tumalbog sa mga pader ng laundry room.
Itinapon niya ang sirang bestida sa mukha ni Isadora. Ang malambot na tela ay parang isang sampal. Wala po akong ginawa dyan, ma'am. Pagkakuha ko po sa sampayan, ganyan na po iyan. Mahinahong paliwanag ni Isadora, kahit na ang kanyang puso ay kumakaripas na. Alam niyang si Verena mismo ang pumunit nito, isa na namang bitag. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa mga mata ni Verena, isang kislap ng kabaliwan. Sinunggaling! Sigaw ulit ni Verena, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Alam mo ba kung magkano ito? Hindi mo ito mababayaran kahit magtrabaho ka pa habang buhay. Sinisira mo ang lahat ng magaganda sa bahay na ito. Katulad ka niya. Doon na unawaan ni Isadora. Hindi ito tungkol sa bestida. Humarap si Verena at kinuha ang plansa na nakasaksak sa gilid. Ang pulang ilaw nito ay nakasindi. Mainit. Handa nang gamitin. Ma'am, ano po ang gagawin ninyo? Tanong ni Isadora, isang malamig na takot. Ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang umatras. Tuturuan kita ng leksyon, sabi ni Verena. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan itong humakbang palapit, hawak ang plansa na parang isang sandata. Tuturuan kitang huwag pakialaman ang mga bagay na hindi sayo. Napasandal si Isadora sa pader. Wala na siyang maatrasan. Ang init mula sa plansa ay nagsisimulang maramdaman ng kanyang balat. Huwag po. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit? Natatakot ka? Ngumisi si Verena, isang nanggising nakakakilabot. Dapat lang, dahil ang mga taong katulad mo, ang mga taong katulad ng kaibigan mo, ang mga basurang nagkukunwaring anghel, dapat lang kayong markahan. Itinaas ni Verena ang plansa. Ang nagbabagang metal ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang mukha. Naramdaman ni Isadora ang init na sumusugat sa hangin. Napapikit siya. Hinahanda ang sarili sa sakit na darating. Ang alaala ng apoy, ang init ng apoy mula sa nakaraan, ay biglang bumalik. Pareho lang kayo. Patuloy na sigaw ni Verena, na ngayon ay tuluyan nang nawala sa sarili. Ang kanyang galit ay hindi na para kay Isadora lamang. Ito ay galit na naipon sa loob ng maraming taon. Siya ang laging bida. Siya ang laging maganda. Siya ang laging panalo. Palagi na lang si Larissa. Pero wala na siya. At ikaw. Ikaw ang susunod. Ikaw at ang babaeng yun ay parehong dapat masunog. Sa gitna ng kanyang takot, iminulat ni Isadora ang kanyang mga mata. At sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng laundry room, isang bagay ang kanyang nakita. Isang anino. Isang maliit na anino na nakatayo sa labas ng pasilyo. Si Luna. At sa maliliit nitong mga kamay, hawak nito ang isang cellphone. Ang screen ay nakabukas. Ang maliit na pulang tuldok sa sulok ng screen ay kumikislap. Nagre-record. Nire-record ng bata ang lahat. Katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Guilherme pag-uwi niya ng hapong yon. Isang katahimikang hindi normal. Masyadong malalim. Masyadong mabigat. Natagpuan niya si Verena sa sala, umiinom ng alak. Isang bagay na bihira nitong gawin. Love, anong problema? Tanong niya. Ngumiti lang ito. Isang ngiting pilit. Wala, pagod lang. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan kanina. Hindi na nagtanong pa si Guilherme. Marahil ay tungkol na naman ito sa isa sa mga kamalian ni Isadora. Nagsisimula na siyang mapagod sa paulit-ulit na mga reklamo. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay mas nakakabahala. Nasaan si Luna? Nasa kwarto niya. Nagpapahinga. Mabilis na sagot ni Verena. Sabay inom ulit sa kanyang kopita. May kung anong nag-udyok kay Guilherme na akyatin ang kanyang anak. Kumatok siya sa pinto ng silid nito, ngunit walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakita niya si Luna
na nakaupo sa sahig sa sulok ng kanyang silid. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang buong katawan nito. Hindi ito umiiyak. Mas masahol pa roon. Ang kanyang mga mata ay blanko. Puno ng takot na hindi kayang ipaliwanag ng isang bata. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Guillerme habang lumuluhod sa tabi nito. Hindi sumagot si Luna. Sa halip, nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay, hawak ang cellphone. Inabot niya ito sa kanyang ama. Tingnan mo po, Daddy. Sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Kinuha ni Guillerme ang cellphone. Nagtataka, pinindot niya ang play sa huling video na nasa gallery. Ang unang imahe ay medyo magulo. Ang pasilyo sa labas ng laundry room. Pagkatapos ay ang boses. Ang sigaw ni Verena. Katulad na katulad ka niya. Nanigas si Guillerme. Ang kanyang buong atensyon ay napako sa maliit na screen. Ang kamera ay tumutok sa siwang ng pinto. At sa loob, ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nariyan si Isadora, nakasandal sa pader. Ang mukha ay puno ng takot. At nariyan si Verena. Ang babaeng pakakasalan niya. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa kanyang anak. Na nakataas ang isang nagbabagang plansa. Napanood niya ang buong eksena. Narinig niya ang bawat salitang puno ng lason, ang bawat pagbabanta, ang pagbanggit sa pangalan ni Larissa, ang pag-amin sa isang puot na hindi niya kailanman nakita o naramdaman mula rito. Ikaw at ang babaeng yun ay parehong dapat masunog. Nang matapos ang video, bumagsak ang kamay ni Guillerme. Hindi siya makahinga. Ang imahe ng kanyang magiging asawa na may hawak na plansa, handang manakit. Iyon ay isang imahe na hindi na mabubura sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang anak na nanginginig pa rin sa takot. Naintindihan na niya ngayon, hindi ito simpleng pagpapahinga. Ito ay trauma. Saan si Isadora? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Saan si Isadora? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Umiling lang si Luna. Ang mga mata ay puno pa rin ng takot. Hinalikan ni Guillerme ang noo ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Daddy's here. Hindi na maulit ito. Ang mga salitang yon ay hindi lang para kay Luna. Iyon ay isang pangako sa kanyang sarili. Bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Nadatnan niya si Verena sa sala. Sa parehong posisyon. Verena? Tawag niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na hindi pa nito narinig mula sa kanya kailanman. Lumingon si Verena. Ngumiti. Tapos na kayong mag-usap ng anak mo? Hindi sumagot si Guillerme. Sa halip, inilapag niya ang cellphone sa mesang salamin sa kanilang pagitan. Ipaliwanag mo ito. Nawala ang nangiti sa mukha ni Verena nang makita nito ang cellphone. Dahan-dahan itong tumayo. Ano yan? Alam mo kung ano yan? Matigas na sabi ni Guillerme. Pinanood ko, Verena. Narinig ko ang lahat. Ang pagkukunwari sa mukha ni Verena ay unti-unting naglaho, napalitan ng panandaliang pagkataranta. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ang mga luha ay biglang namuo sa kanyang mga mata. Guillerme, hindi mo naiintindihan. Umiiyak na sabi nito. Pinrovoke niya ako. Sinabi niya ang masasakit na bagay tungkol kay Larissa, tungkol sa atin. Inedit niya ang video na yan. Isang bitag iyon. Isang bitag? Tanong ni Guillerme, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Nakita ko ang hawak mong plansa, Verena. Nakita ko ang takot sa mukha ni Isadora. Narinig ko ang takot sa katahimikan ng sarili kong anak. Dahil artista siya, magaling siyang umarte. Giit ni Verena, lumalapit sa kanya. Sinusubukang hawakan ang kanyang mga braso. Love, maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang yon para takutin siya. Para tigilan na niya ang panggugulo sa pamilya natin. Hindi ko naman talaga siya sasaktan. Umatras si Guillerme. Sa unang pagkakataon,
Ang mga luha ni Verena ay walang epekto sa kanya. Ang kanyang mga salita ay parang hangin. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe sa video. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sigaw nito na puno ng puot. Ang salamin na nagpapakita ng perpektong fiancé ay nabasag at sa likod nito ay isang halimaw. Pero, paano kung may katiting na katotohanan sa sinasabi nito? Paano kung pinrovoke nga siya? Sino ba talaga si Isadora? Isang simpleng katulong lang ba? O may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito? Ang pagdududa, kahit maliit, ay naroon pa rin. Love, please, pagmamakaawa ni Verena, tumingin si Guilherme sa mga mata nito at sa halip na maniwala, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kailangan niyang gawin ng palihim. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Itinago niya ang galit at pagkasuklam. Sa halip, isang maskara ng pag-aalinlangan ang kanyang isinuot. Sige, Verena, sabi niya sa isang boses na pagod. Pagod na ako. Ayoko nang pag-usapan ito ngayon. Isang munting pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Verena. So, naniniwala ka sa akin? Hindi sumagot si Guilherme. Magpapahinga na ako, sabi lang niya at tinalikuran ito. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Bawat himaymay ng kanyang katawan ay gustong sumigaw, gustong itaboy. Si Verena palabas ng bahay na ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan muna niyang malaman ang buong katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng isang pribadong investigador na dati nang tumulong sa kanya sa isang kaso sa kumpanya. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita si Guilherme. Ang kanyang boses ay mababa at mariin. May ipapahanap ako sa iyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Pangalan niya ay Isadora. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Naramdaman ni Isadora ang pagbabago sa hangin. Ang mansyon, na dati puno ng tensyon, ay ngayon ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigawan. Alam niya na may nagbabantang mas malaki pa. Ang pagkalantad ng video ay nag-udyok kay Verena na kumilos ng mas mapanganib. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Hindi na siya pwedeng manatili na lang bilang isang anino. Ang kapakanan ni Luna ang nakasalalay. Gabi na. Naghintay si Isadora hanggang sa matiyak niyang mahimbing na ang lahat. Tahimik siyang naglakad patungo sa opisina ni Guilherme. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Bawat hakbang ay isang panalangin na sana ay walang makarinig. Dinala niya ang sobre, ang sulat. Ang huling habilin ni Larissa. Iyon ang magtatapos sa lahat ng ito. Iyon ang magbubunyag sa tunay na kulay ni Verena. Kumatok siya nang mahina sa pinto ng opisina ni Guilherme. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, nakasarado. Malamang ay nagpapahinga na si Sir Guilherme. Nag-isip siya ng mabilis. Kailangan niya itong maibigay kay Guilherme sa lalong madaling panahon. Kinuha niya ang isang maliit na papel at ballpen. Isinulat niya ng mabilis. Sir Guilherme, please read this. It will explain everything. This is from Larissa. Please protect Luna. Isadora. Ikinabit niya ang maliit na sulat sa sobre ni Larissa. Ngayon, paano niya ito maiaabot? Hindi niya pwedeng iwanan lang ito sa labas ng pinto. Masyadong mapanganib. Nagpasya siyang ilagay muna ito sa kanyang bulsa. Maghihintay siya ng tamang pagkakataon, kinabukasan. Nang papalabas na siya sa pasilyo, isang anino ang biglang sumulpot mula sa madilim na sulok. Saan ka pupunta, Isadora? Nanigas ang buong katawan ni Isadora. Si Verena, nakatayo ito roon. Ang mga mata ay naniningkit, parang ahas na handang dumagit. Hindi ito natutulog, nagbabantay ito.
Mag-CR lang po, ma'am. Nauutal na sagot ni Isadora. Ngumisi si Verena. Talaga? Bakit parang may kung ano kang itinatago sa bulsa mo? Naramdaman ni Isadora ang tibok ng kanyang puso na halos sumabog sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinaharangan ang kanyang bulsa. Wala po akong itinatago, giit niya. Huwag kang magsinungaling sa akin, matalim na sabi ni Verena. Kanina pa kita pinapanood. Alam kong may gagawin kang kalokohan. Ibigay mo sa akin yan. Nilapitan siya ni Verena. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Isadora. Pilit na kinukuha ang sobre. Huwag po. Sa akin ito. Pagtutol ni Isadora. Nagsimula ang isang tahimik na pagpupumiglas sa gitna ng dilim ng pasilyo. Nanginginig ang mga kamay ni Verena. Ang galit ay lumalabas na sa bawat kilos nito. Anong nasa loob niyan? Sulat? Galing kanino? Kay Larissa? Sinusubukan mo akong ipahamak, hindi ba? Sigaw ni Verena. Halos pabulong ngunit puno ng lason. Hindi ka na natuto. Pinilit ni Isadora na makawala sa kapit nito. Ang sobre ay naging sentro ng kanilang labanan. Ang bawat isa ay humahawak ng mahigpit. Ayaw bumitaw. Ito ang katotohanan. Dapat malaman ni Sir Guillermo ang katotohanan. Isadora cried out. Ang boses ay desperado. Wala nang katotohanan sa bahay na ito, kundi ang sa akin. Sigaw ni Verena. Sa tindi ng kanilang pagpupumiglas, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Rip! Napabitaw sila. Ang sobre ay napunit. At ang laman nito, ang mga pahina ng sulat ni Larissa, ay nagkalat sa sahig. Parang mga puting paru-paro na naligaw sa dilim. Napayuko si Isadora. Pilit na pulutin ang mga piraso. Ngunit mas mabilis si Verena. Niyapak ni Verena ang mga papel. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinulot ang ilan sa mga piraso. Ang ngiti sa kanyang labi ay balot ng kapusukan. Ayan. Wala na. Nawala na ang katotohanan mo. Sabi nito. Sabay hagis sa mga piraso ng papel sa loob ng isang maliit na basurahan. Wala kang laban sa akin, Isadora. Wala kang kahit ano. Para kay Isadora, ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa basurahan ay ang tunog ng pagbagsak ng kanyang pag-asa. Nawala. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang pag-asa ay biglang naglaho. Wala na siyang patunay. Wala na siyang laban. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang lahat ay tapos na. Kinabukasan, isang folder ang nakapatong sa mesa ni Guillerme. Mula iyon sa pribadong investigador. Ang lahat ng bagay tungkol kay Isadora. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nagsimula siyang magbasa. Isadora Reyes, BSN graduate, lisensyadong nurse. Dating nagtatrabaho sa St. Jude Hospital. Nangunot ang noo ni Guillerme. Isang nurse, hindi isang katulong. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang bawat pangungusap ay nagbubunyag ng isang bagay na mas malalim. Petsa, Oktubre 20, isang malaking sunog ang sumiklab sa ikalimang palapag ng St. Jude Hospital. Sa gitna ng kaguluhan, si Nurse Isadora Reyes ay itinuturing na bayani dahil sa pagliligtas ng maraming pasyente, kabilang ang isang bata na malapit ng matrap sa nagliliyab na silid. Biglang tumigil ang mundo ni Guillerme. Oktubre 20, yun ang petsa ng sunog. Yun ang petsa kung kailan nasawi si Larissa at halos mawala rin sa kanya si Luna. Ang bata na nailigtas. Si Luna. Ito si Isadora. Siya ang bayaning iyon. Siya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang babaeng siniraan niya, pinagbintangan, at pinayagang pahirapan. Isang matinding kaba at pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit niya ito tinago? Bakit siya nagpanggap na simpleng katulong? Bumalik sa kanyang isipan ang video, ang galit ni Verena, ang pagbanggit kay Larissa,
ang plantsa, at ngayon, ang impormasyong ito. Ang lahat ay unti-unting nagkakaugnay. Paano kung, pero bago pa man niya matapos ang kanyang pag-iisip, may isa pa siyang nakita. Sa sulok ng opisina, malapit sa fireplace, may nakita siyang ilang piraso ng puting papel. Maliit. Halos hindi mapansin. Napansin na rin niya ang kakaibang amoy. Parang may nasunog. Lumapit siya. Kinuha niya ang mga piraso ng papel. Hindi ito lubos na nasunog. Ang ilan ay may bakas pa rin ng itim na tinta. Maingat niyang pinagtagpi-tagpi ang mga piraso. Isa-isa. Ang bawat piraso ay nagdudugtong sa isang nakakagimbal na palaisipan. Hindi ako nagtitiwala kay Verena. Alam kong may balak siya sa pera ng kumpanya. Natuklasan ko ang kanyang mga transaksyon. Nanlaki ang mga mata ni Guilherme. Transaksyon? Pera ng kumpanya? Nagpatuloy siya. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. May isang bagay pa. Ang pinakakikilabutan ko. Ang sunog. Hindi ito aksidente at siya ang nasa likod nito. Nabitiwan ni Guilherme ang mga papel. Napaupo siya ng marahas sa kanyang silya. Ang buong kwarto ay tila umikot. Ang sunog? Hindi aksidente. Verena. Para siyang sinaksak ng 1,000 punyal. Ang kanyang asawa si Larissa. Ang kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Muli niyang pinulot ang mga piraso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng katibayan. At sa huling piraso, nakita niya ang mga salitang nagbigay sa kanya ng isang munting pag-asa. May isa pang susi. Isang maliit na box. Sa bangko? Safety deposit box number 3, Santin. Nandoon ang lahat ng ebidensya at isang recording. Ang boses ng demonyo. Isang recording. Ang boses ng demonyo. Nagbalik sa isip niya ang video ni Luna. Ang boses ni Verena. Ang puot. Ngayon, alam na niya. Kinailangan niya ng patunay. Para sa sarili niya. Para kay Luna. At para kay Larissa. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nag-isip siya. Nilikha niya ang kanyang sariling bitag. Kinabukasan, lumabas si Guilherme mula sa kanyang opisina. Nakita niya si Verena sa kusina. Isang matamis na ngiti ang kanyang isinuot. "Good morning, love," sabi niya. Lumingon si Verena. May pagtataka sa kanyang mga mata. "Good morning. May nangyari ba? Para kang bagong gising na hindi." "Wala naman," sagot ni Guilherme. Lapag ng kape sa mesa. "Napag-isip-isip ko lang. May pupuntahan sana ako mamaya. Gusto ko sanang sumama ka." Naging interesado si Verena. "Saan naman?" "Sa bangko," sagot ni Guilherme. "May gusto sana akong kunin sa safety deposit box ni Larissa." Nanlaki ang mga mata ni Verena. Ang kape sa kamay nito ay bahagyang natapon. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Anong kukunin mo dyan, love?" Tanong ni Verena. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Wala nang laman iyan. Naibigay ko na sa'yo lahat ng importanteng papel." Ngumiti si Guilherme. Isang nangiting puno ng lihim. "Sigurado ka? Pakiramdam ko kasi may nakalimutan pa si Larissa at gusto kong maging witness ka." Hindi na makatanggi si Verena. Ang kanyang muka ay pinaghalong takot at pag-aalinlangan. Kaya, patuloy ni Guilherme, ang boses ay kalmado at mapanukso. "Mamaya, sa bangko, isasama kita." Ang hangin sa loob ng bangko ay malamig, ngunit ang pawis ay patuloy na bumubukal sa palad ni Verena. Sa tabi niya, si Guilherme ay kalmado, halos walang emosyon. Ang kanyang katahimikan ang higit na nakakatakot. "Heto po ang susi. Sir Antunes, maghintay lang po kayo rito. Tatawagin po namin kayo," sabi ng bank manager, na halatang may pagtataka sa mga mata. Bihira lamang kasing may magbukas ng safety deposit box ng yumao na kasama ang ibang tao. Tahimik silang umupo sa waiting area. Pinipilit ni Verena na maging normal.
Sigurado ka ba talaga, love, na may makukuha pa tayo riyan? Wala nang matitira pa si Larissa na hindi mo pa nakikita. Ngumiti si Guilherme. Sana, para matapos na ang lahat ng pagdududa. Doon, naramdaman ni Verena ang bigat ng bawat salita. Alam niyang may alam si Guilherme, hindi niya lang alam kung gaano karami. Ilang minuto ang lumipas na parang walang katapusan. Sa wakas, tinawag sila. Room 3, Sir Antunes. Pumasok sila sa isang pribadong silid. Sa gitna ay isang maliit na mesa. Inilagay ng bank teller ang isang metal na kahon. Sa ibabaw nito, safety deposit box number 3, Martin. Tiningnan ni Verena ang kahon. Para itong isang ordinaryong kahon. Wala namang espesyal. Nagsimula siyang umasa na baka wala nga talagang laman. Baka nagkakamali lang si Guilherme. Binuksan ni Guilherme ang kahon gamit ang susi. Nakatitig si Verena. Ang laman ng kahon ay hindi tulad ng inaasahan niya. Naroon ang ilang legal na dokumento, mga bank statements, at ilang lumang litrato ni Larissa. Si Love, sabi ko na sa'yo, wala nang bago? Sabi ni Verena, sinusubukang itago ang kanyang paghinga ng malalim na ginhawa. Mga lumang papeles lang, puro nonsense na. Ngunit isang bagay ang kinuha ni Guilherme mula sa ilalim ng mga dokumento. Isang maliit, luma, at medyo kinakalawang na cassette recorder. Nanigas si Verena. Anong yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging manipis at halos hindi marinig. Hindi sumagot si Guilherme. Pinindot niya ang play button. Isang lumang ingay ang narinig mula sa recorder. Static. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig. Larissa. Verena, alam kong narinig mo ako. Alam kong nandyan ka. Naging puting-puti ang mukha ni Verena. Umiling-iling siya. Hindi. Hindi totoo yan. Fake iyan. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo, sa kapatid ko. Patuloy ang boses ni Larissa na ngayon ay mas malakas na, ngunit may bakas ng sakit. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito sa sarili mong pinsan. Sa pamilya mo. Nagsimula nang manginig ang buong katawan ni Verena. Pinilit niyang kunin ang recorder, ngunit mabilis na inilayo ni Guilherme. Ang kumpanya, ang mga papeles na kinuha mo, hindi mo yan matatago habang buhay. Ang mga dokumento na nakita ni Guilherme sa folder mula sa investigador, ang mga transaksyon ni Verena. Ngayon, nagkaroon na ng mukha ang mga numero. At ang sunog, alam kong ikaw ang may kagagawan. Napasingap si Verena. Sumigaw siya. Sinunggaling, hindi totoo yan. Hindi ko ginawa iyon. Ngunit ang boses sa recorder ay nagpatuloy. Gusto mo akong mawala para makuha mo ang lahat. Ang aking buhay, ang aking pamilya, pati si Luna. Isang saglit ng katahimikan. At pagkatapos, isang malakas, galit na boses ang narinig. Ang boses ni Verena. Oo, tama ka. Hindi ka dapat naging akin. Hindi ka dapat nagkaroon ng lahat ng yan. Dapat ikaw ang namatay sa sunog. At ang anak mo, dapat kasama mo siya. Naging bingi ang silid. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Guilherme. Ang katotohanan, ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Nanginginig si Verena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumayo siya at pilit na kukunin ang recorder. Ibigay mo sa akin iyan, sunugin natin iyan. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay balot ng kabaliwan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang recorder, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Tama na, Verena. Lumingon silang lahat. Nakatayo sa pintuan, kalmadong ngunit matatag ang kanyang tindig, ay si Isadora. Sa tabi niya ay si Luna na nakahawak sa kanyang kamay, ang mga matay puno ng takot, ngunit may bahid ng lakas. At sa likuran nila, 2 pulis. Narinig namin ang lahat, sabi ng isang pulis. Mrs. Verena, sa utos ni Mr. Antunes, inaresto ka namin sa kasong pagnanakaw, pananakit,
at posibleng kaso ng arson at attempted murder. Napakislot si Verena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Tiningnan niya si Isadora na hindi nag-iwas ng tingin at pagkatapos ay tumingin siya kay Guilherme na ang mga mata ay malamig at walang awa. Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Ako ang fiancé niya. Ako ang magiging Mrs. Antunes. Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ng mga pulis si Verena. Pilit siyang nanlaban, sumisigaw ng mga pagbabanta. Ngunit ang kanyang mga boses ay nawala ng saysay. Habang hinihila siya palabas, ang huling tingin niya ay kay Guilherme. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Nang mawala si Verena sa paningin, ang silid ay biglang naging tahimik. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi na puno ng takot. Ito ay puno ng kalayaan. Nilapitan ni Guilherme si Isadora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Isadora, lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Antunes na dating nababalot sa anino ng kasinungalingan at paghihirap ay ngayon ay puno ng liwanag. Ang mga kurtina ay malaya ng sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas malago kaysa dati. At ang tawa ni Luna ay muling naririnig sa bawat sulok. Si Verena ay nakakulong, naghihintay ng hatol para sa kanyang mga krimen. Ang ebidensya mula sa recorder at ang testimonya ni na Isadora at Luna ay hindi matatawaran. Ang hustisya ay natupad. Isang hapon, habang nag-aayos si Isadora ng mga bulaklak sa pasilyo, lumapit si Guilherme. Ang kanyang muka ay hindi na puno ng pagod at kalungkutan. Sa halip may kapayapaan sa kanyang mga mata at isang ngiti na umabot sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, hindi pilit. Isadora, tawag niya. Lumingon si Isadora. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan, walang pagkukunwari, tanging pag-unawa at respeto. Sir Guilherme, sagot niya. Lumapit si Guilherme. Gusto kong humingi ng tawad para sa lahat, para sa pagdududa ko sa'yo, para sa pagpayag kong masaktan ka. Hindi ko alam kung paano ko yun babayaran. Umiling si Isadora. Hindi na po yun mahalaga, sir. Ang mahalaga ay ligtas na po si Luna at nakuha na po ni Larissa ang hustisyang nararapat sa kanya. Oo, sabi ni Guilherme. Ang kanyang tingin ay napako sa isang litrato ni Larissa na ngayon ay nakasabit sa isang mas prominenteng lugar. At iyon ay dahil sa iyo. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa libingan ni Larissa. Hindi na ito isang lugar ng matinding kalungkutan, kundi isang alaala ng pag-ibig at tapos na ang laban. Nagdala sila ng sariwang bulaklak at inilagay sa puntod. Larry, bulong ni Guilherme. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Natupad na ang pangako mo. Ang lahat ay nabunyag na. Nagpapagaling na kami. At si Luna, masaya na siya. Hinawakan niya ang kamay ni Isadora. Tumingin siya sa babae. Salamat Isadora, dahil sa iyo nakita ko ulit ang liwanag. Umiling si Isadora, ang kanyang mga mata ay naging basa. Si Larissa ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pagmamahal niya para kay Luna. Iyon ang nagtulak sa akin. Bumalik sila sa mansyon. Nag-uumpisa na ang isang bagong kabanata. Si Luna, na ngayon ay mas palangiti at mas makulit, ay patuloy na nagbibigay saya sa buhay ni na Guilherme at Isadora. Isang linggo pagkatapos, nagpatawag si Guilherme ng isang press conference. Sa harap ng media, inihayag niya ang pagtatatag ng isang bagong foundation. Ngayon po, inihahayag ko ang pagtatatag ng Larissa Isadora Foundation, sabi ni Guilherme. Ang boses ay matatag. Isang organisasyon na magbibigay ng suporta at tulong sa mga biktima ng karahasan at sa mga komunidad na apektado ng sunog. Ito ay bilang pagpupugay sa alaala ng aking asawa, si Larissa, at sa kabayanihan ng isang babaeng nagpakita ng tunay na tapang at pagmamahal, si Isadora.
Nagtayuan ang lahat at pumalakpak. Ngunit ang mga mata ni Guilherme ay nakatuon lamang kay Isadora, na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pasasalamat. Pagkatapos ng press conference, lumapit si Guilherme kay Isadora. Isadora, sabi niya, alam kong marami na tayong pinagdaanan, marami na tayong nasaksihan, pero sana ay makita mo na ang halaga mo. Ang halaga ng pagmamahal mo, ang halaga ng katotohanang dinadala mo. Hindi na niya sinabi ang mga salitang mahal kita, ngunit ang mga yon ay nakasulat sa kanyang mga mata. At nakita yon ni Isadora. Ang kanilang mga puso ay nagsalita, kahit walang boses. Kinagabihan, habang lumulubog ang araw sa likod ng mansyon, nakatayo si Guilherme at Isadora sa hardin, habang naglalaro si Luna sa di kalayuan. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay bumabalot sa kanila, parang isang malambot na kumot. Hindi nila kailangan ng salita. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang naglapit, at pagkatapos magkahawak kamay silang tumayo, nakatingin sa papalubog na araw. Ang isang pamilya na binuo sa kasinungalingan ay naglaho. Ngunit mula sa abo nito, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, sa tiwala, at higit sa lahat, sa katotohanan. Tumingin si Guilherme kay Isadora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isadora, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pangarap. Pwede kaya tayong magsimula muli? Hindi lang para kay Luna, kundi para sa ating dalawa? Hindi na siya humingi ng sagot. Sa halip, tiningnan niya lang ang mga mata ni Isadora at doon, nakita niya ang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-ibig at liwanag.